Luzon, Dulo Day. Magsi 6:30, 5:30 na. Ngayong araw ay ika 48 days ng palay natin. Ayan. Silipin muna natin dito sa harap para makita nyo bago tayo papasok. Ayan na yung palay natin sa oras ng 5. Magpa 5:30. Okay, full moon ngayon. Ayun, malapit na mag full moon. At napakaganda. Ang bibilong na kanina, nagsampling tayo doon sa likod. Kumuha tayo ng isang puno. At okay naman, walang purpur. Sa yung tawag doon, yung sa pinaka-tip sa dulo ay buo lahat. Yung butil, walang unfertile, yung nasira. Okay, yan. Yung palay natin, no, nakabot na. Mga kon pa to, mga 50. Magpapanical exertion na ito. Mga 50, mga nasa 55 ganun. May mag-uumpisa na dyan. Okay, ang height ng palay na natin ngayon ay hanggang puson. Bali, aangat pa yan. Lalagpas pa hanggang puson at napakainam dahil nakuha natin yung ideal height ng variety na to na may sukat na 102 to 105 cm. Mas madaling kuhanin ito sa wet season, lalo't ngayon dry season, medyo malamig, may delay noon. Malamig yung panahon at kulang yung solar radiation. Mga noong January ay medyo mabagal tayo magpabinat. Buti gumanda na yung solar radiation ngayon kaya medyo mas mabilis tayo magpabinat ngayon. Okay? Unlike pag wet season kasi, alam nyo naman yung tubig ulan ay napakasustansya. May dala dyan NPK. Halos ang daming nutrients galing sa ulan. Okay, ito na yung palay natin, Longpin 2096. Ayan. Ayan. Maraming sawi. Halos ko no, napakaganda. Hindi siya sobrang darker, okay? Strong siya. Pag tinitignan natin ay napakalinis. Hindi yung napakadark na bumabaloktot yung dahon kahit ang halin tapat. Halos parehas yung protocol niyan. Tignan nyo yung SL28H natin ay mas mabilis pa buminat. Halos sumasabay sila at mas bumibilis siya buminat. Okay? Ayan o. Kita nyo? Makita nyo naman yung diferensya o. Mas mabilis. Okay? Ang diferensya lang niyan, nakita ko na, mas mahina magsawi itong SL28H. Tapos yung lumpin natin mas mabilis. Ay, mas maraming sawi. Pero, ang kaibahan niyan, mayroon talaga. Iba-ibang variety may kanya-kanyang karakteristik. Itong SL28H ay mas maraming bilang ng butil na mas dikit. Itong longpin naman ay mas konting bilang na mas malalaki yung butil. Yun yung one kasi nung ibinabad natin itong dalawang variety nito, mas malaki itong butil ng Longpin 2096 unlike sa SL28H, pero mas maraming bilang ito. Sure, pag lumabas yung uhay niya mas maraming bilang, kaya challenge sa atin na dapat mabuo natin hanggang batok para mas malakas yung ating ani. Madali nating abutin yung kung talagang ani ng 300 ganun. Okay, ito naman mas madali rin kung sa sowi naman siya babawi. Ayan o, napakalinis. Hindi na tayo lalapit doon. Yan, silip ulit. Hindi na tayo lalapit doon. Okay, sa mga ilang araw na lang yan, i-zoom na lang natin. Yan yung diferensya. Nandyan yung pure organic natin, yung mas walang abono yon. Yan, side ng piggery. Pure na pure yan, walang abono. Okay, ito kasi punlaan natin, nag-sulfate din tayo dito. Nung hindi natin matatawag na pure organic dahil nag-sulfate din tayo, nagbasal din tayo ng triple 14 nung nagpunla tayo. O ganun na lang, sharing is caring. Maraming salamat. Magandang buhay sa ating lahat. Happy farmers! Good morning mga ka-agritipits. Ngayong araw ay ano ba ang araw ngayon? February 21, 2024 sa oras ng 6:47 AM. At ngayong araw ay magpo 48 days mula nung naitanim itong palay natin na Longpin 2096. Ito. Tapos SL28H yung may plug dyan. Tapos dun banda SL88H.
At ito yung pure organic natin na nagamitan ng yung last na ipinolyar natin sa 46 days. Yan, puntahan nyo yung YouTube channel natin, Agritipid PH. Nandun na, in-upload ko. Ka-upload natin yung susunod pa, yung pagbabago mula nung napulyar ay i-upload natin ulit mamayang gabi. Mabilis kasi mag-upload. Yung kung ano yung improvement ng bawat araw ng palay natin, kalakasang buminat, nasa voting stage, sabay-sabay na internode elongation yung nakikita natin sa mga puno niya. Yan, bumubuo na. Baka mamaya magsasampling tayo, kukuha tayo ng main puno at bibilang tayo kung natimingan ba natin yung PI, panicle initiation. Okay, kung naparami ba natin yung bilang ng uhay kahit hindi masyado natin napatangkad dahil nga sa lamig ng panahon, dry season ngayon. Okay, tapos ngayon lang kasi minsan naman palang tayong bumanat nung talagang fully loaded na ng ingredients ng Aggressive International Corporation. Yun yung yield more na natural all-purpose foliar fertilizer. Okay, may insect repellent properties na yon. Hindi nyo na po problemahin yung pag-spray ng lason na fungicide, bactericide. Kayang-kaya na yun. Talagang patitigasin yung palay ninyo, patitibayin sa anumang sakit at peste. Okay, ito na yung sitwasyon sa oras ng ganito. May hamog pa yan, kaya ganyan napaka-dark. Okay, ngayon ay pumunta tayo doon, magpapatubig ulit tayo. Huwag nyong pabayaan ng tubig pag ganitong stage na importante, may nasisip-sip para yung tawag doon, yung butil ay yung mga sowi kasi nahuhuli yan na nagbubuo ng panicle formation. Butil, kailangan masustentuhan nyo ng tubig kahit sa kahuli-huli ang sowi para maging productive, para marami ang bilang pati yung sowi. Okay, hindi ganun na nakakabilang lang tayo. Ang tangkad ng palay nyo, nakakabilang lang kayo 50, 70, 150, nahirapan pa sa 200. Okay, sharing is caring, ganun na lang, tara. At mamaya ay babalik tayo dito. Ganun, tubig. Sabi ko nga sa inyo, yung tubig ang tagapaghatid ng sustansya mula sa lupa. Tapos pag pinolyar pa natin yan, ay para tayong nag-dextrose or booster. Pabibilisin niya sa 24 to 48 hours, gumagana yan. Kalakasang gumana yung pagbitaw natin ng foliar. Ganun katindi yan. Kung kulang yung sustansya sa lupa, madaling matuyuan, madaling tumigas, banatan natin ng foliar para masustentuhan yung macro at micronutrients na kakulangan natin sa lupa. Dahil nga, yung lupa natin sa 20 to 30 years na sinaka natin ng puro lason, chemicals, inorganic fertilizer ay nag-deplete na. Ngayon, nandito ngayon si Aggressive International Corporation para isaayos, unti-unti isaayos natin. Pwede nga natin biglahin, pure organic. Isaayos yung lupa na sinasaka natin para malis yung inputs, malis yung kagagamit natin ng lason, para maging safe din yung mga tagasaka natin at yung kumakain ng ating na-produce na bigas. Ganun na lang, okay? Yun yung pinag-aralan ni Aggressive International Corporation dun sa Korea ng 2 years. Okay, yan, inuwi ngayon dito sa Pilipinas para bahagi naman sa inyo yung Korean farming technology na ito yung ginawa ng Aggressive International Corporation na made in the Philippines. Okay, sharing is caring. Kaya nandito ngayon si Aggressive International Corporation para naman hindi lang kami yung nakatikim ng ganyan na less yung inputs at maganda palagi yung ani. Nakakapag-ani tayo ng 3 times sa isang taon na walang lugi na kumikita. Yun ang gusto naming iparating sa inyo, na may bagong teknolohiya. Ang gawin nyo lang ay sumunod sa gagawin nating protocol. Sa rice, sa corn, sa vegetable, inaayos na natin yan. Sa plantation ng mga saging man yan, inaayos na natin yan. Kasi nandito na ibabahagi na ng Aggressive International Corporation sa inyo yung natutunan sa Korea at inuwi dito. Para naman makinabang ang ating mga farmers, hindi nakadepende na lang sa puro lason. Sira na. Natutulungan pa natin yung ating mga kababayan
mga kapwa farmers, hindi lang kapwa farmers, yung lahat ng kumakain ng ating pinoproduce sa crops, sa vegetable, at ano pa, yun, yung napaka-importante, yung kalikasan, kailangan masalba natin yung kalikasan kasi nasisira na, kaya nga climate change. Itong paraan natin, walang climate change, kayang-kaya niya, wag lang daanan ng malakas na bagyo, kaya niyan tumindig. Okay, ganun na lang. Maraming salamat, kita-kits ulit tayo sa mga susunod na araw. Yan, i-update ko kayo. Itong tindig ng palay na to, pag nabuo natin hanggang batok, yan 300. Yung ganyang kakapal na tayo ng palay, mga ka-agri. Kaya lang nakukulangan tayo kahit gaano pa kalaki yung karaming bilan ng butil ng uhay ng palay niyo. Kung hindi nyo nabuo yung batok, dun sila nagkukulang. Lalo't hybrid, masyadong marami yung butil, ay dun nagkukulang sa green feeling. Ngayon, nandito tayo para ibahagi ang teknolohiya para buuin yung batok na hindi na kayo problema. Mas maitaas natin yung ani at kita, hindi yung palaging napako na lang sa portans, hindi maitaas-taas dahil sa maling sistema. May butas yung sistema. Ito yung Longpin 2096 natin sa oras na ganyan, at ito yung SL 28H natin. Tignan nyo, kabilis buminat, 48 hours mula nung nagpulyar tayo, gumagana na yan, kaya mayroon pa rin sapat na tubig. Ganyan pa ba yan? Okay, sharing is caring. Maraming salamat. Afternoon mga ka-agritipits, ngayong araw February 21, 2024 sa oras ng time check. Kita nyo ba? Sa oras ng 1:20 PM. Okay, dumaan tayo ulit ngayon. Kahahatid natin kanina at tinignan natin yung ating mga alaga. Okay, test muna natin. Meron tayong hawak na ito 4-in-1 soil survey instrument. Kita nyo? Ayan. Nandito tayo ngayon sa likod ng piggery. Ayan. At meron tayong gagawin, naisip ko yung sinasabi ko kaninang umaga at sa ibang araw na magtitest tayo. Ngayon, i-reading muna natin. I-on natin to. Dumi ng kamay ko, hindi pa ako nakapaglinis. Ayan. I-reading natin. Ang temperature ngayon ay mayroon, nababasa nyo, nakikita nyo, 32 degrees ang temperature. Tignan natin yung Fahrenheit, 90. Okay, yan, 90. Tapos punta tayo sa pH level. Okay, ang normal na reading ay 7.0, neutral. Ngayon ay i-test muna natin. Tignan nyo, at kukuha tayo ng puno mamaya dyan at magdadisect tayo. Bibilan tayo kung ilan yung kuha tayong puno. Bibilangin natin kung ilan yung pwedeng bilang ng isang uhay. Okay, tapos magtitest tayo. Ayan, tanggalin natin. Meron itong pang reading yan, oh. Okay, ilalapit ko pa ba? Dito na lang tayo mag reading. Ayan, sana makita nyo. Zoom natin. Yan, yan na lang. Dito wala tatakpan to, mahina ang sawi dito, nakatakip. Okay, re-reading natin. Ayan, kita nyo ba? Ang reading natin ay 6.8, 6.9, 6.9. Yung pH niya ay 6.9. Nakita nyo ba? Teka, ilalapit ko. 6.9 ang pH ng level ng lupa natin. Ako, tatakpan. Ayun, 6.8 na. Ayan, kasi nagagalaw yan, pumapasok sa loob. 6.9 kanina. Okay, yan. Basta 6.6, sabihin na natin 6.5 to 6.9. Okay, ayan. Kaya okay yung level ng lupa natin. Yun yung pinakamagandang level ng lupa. Mula nung simula, puntahan nyo YouTube channel natin. Nandun yung pag-reading natin sa iba't ibang location ay 6.5 to 6.8. Napakabilis buminat yung palay sa ganong level ng pH level ng lupa. Tapos sa 4.5 to 4 ay acidity na yon. Yung hindi kadalasan noon sa parte, kagaya doon noon na parte na hindi natutuyuan, maraming kwan pa doon, methane
methane gas, hindi makasingaw na gases. Tapos yung mga dayami hindi decompose at ibang sustansya nandun naghalo-halo, kaya kailangan mapasingaw. Nung na-drain natin yun ay mga 1 to 2 days lang, tumaas kaagad sa 5.2 hanggang naging 6.5. Okay, ngayon kukuha tayo, bubunot tayo ng gagapas na lang tayo. Ito subukan natin ito kasi nakaboot na. Ayan, kukuha tayo. Ayan, kunin natin to, binpuno ito. Ayan, kunin natin ito, yung nakuha natin, hugasan natin. Ito isa long pin 2096. Sa susunod kukuha naman tayo, mainit kasi, kukuha naman tayo dun sa SL28H saka SL8H. Okay, ayan, hugasan muna natin, tapos bubuksan natin. Ganyan ka laki yung puno, kahit hindi natin napatangkad masyado. Ay dapat pala mayroon tayong panukat. Yan, hugasan natin. Naputol to. Yan, huwag kayong maarte pag farmers, talagang ganyan, madumi yung kamay. Tsaka alam makapag-ayos yung kung may lakad, alaman siyang katapat niyan. Okay, ibig sabihin naputol. Okay, mayroon pa dun sa loob naputol, oh. Ayan yung ugat na nasa ibabaw, kaya yung binibitawan natin dyan na soil, foliar or abono man ay makakain agad ng palay dahil naglabas na siya ng roots sa pangalawa na node na buko. Tapos pangatlo, mayroon pang here. Tapos ang maganda dito, tingnan nyo, mayroon pang sowi. Ayan, no, nakaboot na yan. Pag masustansya yung lupa, mayroon yan yung sinasabi kong panirok na. Ayan, nakatigas na yan, nagpapatigas ito, lumalabas to. Madali rin mabuo yung uhay nito. At least may bonus ito na 10, 10. May butil ito na 30, ganon. 40 to 70, binibilang ko noon, mayroon pa yung 100. Madaling mabuo ito. Ayan, kung masustansya yung lupa, napaganda natin yung lupa, maraming microbes, kumpleto yung nutrients na binibitawan natin, ay napakaganda. Ilan yan? 1, 2, 3, 4. 4 na lang yung kwan, namatay na. 4 na lang yung tawag doon. 4 na lang yung leaf na nabibilang natin. Yung una nandito, hindi na natin nakuha yan. Okay, pause muna para makita nyo. Ipupisto natin dito para makita nyo, ganyan na lang. Okay, ayan, ito yung sowi. Tanggalin na natin. Ayan, pasensya na madumi yung kamay ko. Tanggalin natin. Ikalima yun, plug leaf shift dyan. Yung height, hindi pa natin pala sinukat. Sabihin na natin ganyan. 1, ito kasi yung kwan dyan, 20 cm, 1, 2, 3. Mahigit 3 feet. Patayo natin. Saan ba? Kikita nyo ba? Patayo na lang natin para makita nyo. Ayan. Kita nyo ba? Ayan, tayo. Yan yung height nito. Oh, di ba? Hanggang puson. Kita nyo? Kasi may dugtong pa yun hanggang puson yan. Okay na yan na kung ng palay. Ibig sabihin nito, magpupuli exert pa yan habang hindi pa lumabas yun. Pag hanggang dito, lagpas puson. Okay na itong tangkad na to, dry season, okay na ito. Na kuhan, matangkad na kasi ito, may katangian nakita natin sa brochure, 102 cm to 105. Ibig sabihin nun, lagpas puson din yun or malapit sa dibdib. Yung height ng palay na to, yung ideal ng palay na to na maabot. Okay, sa butil naman, tignan natin. Ngayon, yan ina-actual na ka-agritibid sa inyo para makita ninyo. Tignan nyo yung puno, ang tigas. Diba? Yan yung sowi. May sowi pa. Ibig sabihin yung sowi, wala pa yan sa PI. Tignan nyo. Kaya nga ito yung panirok na pahabol, extra bonus. Tignan nyo yung puno. Bitakin natin. Okay, tama na, baka makano. Yung plug leaf shift natin, kalinis. Kita nyo? Teka, bunutin natin. Ayan, para makita nyo dito sa liwanag. Ganyan kalinis yung plug leaf shift natin.
Okay, kahit yung kan, ayan, malinis, di ba? Tara, balik natin. Yan, dito na lang kaya. Kita nyo ba? Yan, ganyan. Wala, hindi tatayo yung kan dyan. Pus mo na, ipupwesto. Ayan, mas malinaw. Okay? Natin. Tanggalin natin to para buksan natin. Tingnan nyo kung nasaan na yung kan, no? Layo na. Yan yung main puno, yung mga kan bumubuo pa lang, nagbubuo, hindi sabay-sabay yan. Pero meron tayong paraan dyan para sumabay. Okay, magpapakain tayo sa 5 to 10% flowering, magpupulyar ulit tayo. Doon yan sa sabay, hahabol yung sowi. Sa 5 to 10 days, 5 to 7 days, nakasapaw na. Ganun kabilis. Hindi tayo abutin ng interval na 14 days naglalaro. Kung kulang na sa sustansya, maglalaro talaga yung palay. Mga ka-agree. Ayan. Nasa 1, 2, 3, ika-4 na air space na. Ito na yun talagang, kita nyo ba? Sana naipwesto ko. Ito na yung uhay ng palay. Ayan, lapit nang bumitak yan. Yan talaga, para hindi makakuan. Kailangan i ganyan natin. Kasi masisira. Tignan natin kung napalabas natin. Na-timingan ba natin or may sapat na sustansya. Kahit na maliit yung kan natin. Pause muna natin, kukuha tayo ng pansukat. Okay, kumuha tayo ng panukat. Ngayon, sukatin natin. Meron itong 10 inches lang. Ito, bibilang natin. Tignan natin itong 10 inches. Kung ilan ang bilang. Sa susunod, hanap tayo ng 1. Ganon. Yan, kita nyo? Yan, para ma-actual ko sa inyo. Ito minsan ginagawa ko kung wala nang trabaho sa bukid. Ina-analyze ko ito. Hindi tayo tumitigil sa pagtuklas, pag-analisa. Kahit man lang matawag tayo na maliliit na scientist ay napakainam yung ina-actual mga ka-agree. Tignan natin kung may patay na butil dyan, sa loob pa lang patay na. Yung purpur, yung tawag natin ay nagka-purpur. Yung sa dulo, ibig sabihin tignan nyo, walang purpur sa dulo. Okay, yan yung uhay ng palay natin. Ayan, sa 10 inches. Tignan natin ulit, sukatin natin. Nakikita nyo ba? Kung hanggang dun sa 11 inches, kung hanggang ay 10 and a half, kung hanggang dyan sa node nya. Ayan. Okay, bibilang na tayo. Kailangan to hiwa-hiwalayin natin. Ayan. Ganyan siya. Kita nya. Ayan. Yung uhay. I-zoom na natin para makita nyo na at magbibilang tayo. Ayan, pilas-pilasin na natin to para mas madali. Paghiwa-hiwalayin na natin to. Bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Tignan nyo. 27, 28. 28. Tanggalin natin para ko ano. Ayan, lagay natin dyan 28. Ingat lang, malambot pa. 28, 29, 30, 31, 32, 33. Okay. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 8, 9, 50, 22, 3, 4, 55, 56, 57, 8, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. Bawi, mas malakas magsuwi, ganun. Kaya, yung SL, pag napasuwi natin ng marami yun, or
tinignan natin yung planting distance tapos puno na pagkatay, malakas talaga umani yung SL ganun. Kaya kaya na rin nating iani ng malakas yun, okay? Walang imposible. Maraming salamat. Happy farmers. Magandang hapon, magandang ani sa ating lahat. Pumabor na yung panahon sa inyo kaya ibigay yung nararapat. Maraming salamat.